Okay, bago tayo magsimula mga idol, nais ko kayong anyayahan sa ating Facebook page. Ito mga idol, Glenn DIY. Dito mag-update ako mga idol kung meron man tayong mga upcoming na events like mga palaro mga idol, or pwede rin kayong mag-chat dito sa akin, mag-message, private message kung meron kayong mga gustong itanong tungkol sa solar. Basta hindi po ako busy mga idol, masasagot ko po kayo kagad sa inyong mga katanungan, at basta alam ko ang yung sasagot ko mga idol. So follow nyo lang po ang ating page mga idol, at shout out nga pala kay Idol Bobit Adilarom. Idol, shout out sa'yo. Siya nga pala mga idol, nasa 1,000 subscribers na po tayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Sana patuloy nyo pong supportahan na ating channel mga idol. At sa mga hindi pa po nag-subscribe mga idol, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe po sa ating channel at mag-like po sa ating mga videos at mag-comment po at pakishare na rin po para marami pong makaalam ng ating videos at marami pong matuto sa ating mga tutorials. So yun lang, let's go! So ito na mga idol ang ating materials sa project na ito, ang ating mga main na materials. So dito gagamit tayo ng housing na square box, poly, o bahala kayo kung anong gagamitin nyo na housing sa inyong gagawing project. Pangalawang ating 5 volts na pump na motor. Ito ang ating magiging pump. So 5 volts to. Pangatlo ang ating DC switch. Ayan. So ito ay 6 amps na DC switch mga idol. Ayan. Pang-apat ang ating JST connector. Male and female ito mga idol. Ayan. Pang-lima ang ating female na DC jack. Ayan. Pang-anim ang ating baterya na lithium ion 18650. Galing ito sa salvage na baterya ng laptop. So tinester ko naman ito, goods pa. At na-charge ko at na-discharge ko, okay pa naman. So kung gagamit kayo ng baterya mga idol, make sure na goods pa yung baterya, or it's either bumili na lang kayo ng brand new para iwas abala kayo, kasi ito ihihinang natin ito mamaya. So wala nang kalasan to. Kapito. Okay, so ang next natin na materials dito mga idol ay ito. Ayan. So napakalit lang yan, pero ang trabaho nito kasi siya na ang magiging protection natin sa input at saka output ng ating gagawing solar aquarium pump. Ayan. So mamaya tatalakayin natin to kasi may mga to mga idol, may mga connection to. At next, siyempre ang ating 6 volts na solar panel. At syempre ang ating mga tools na gagamitin dito ay isa na ito, ang ating glue gun mga idol. Ayan. Next ay ang ating mga cone drill. Kailangan natin to sa pagbubutas ng ating junction box. So bahala kayo kung anong gagamitin nyo pambutas. At syempre hindi tayo makakapaghinang kung wala tayong soldering iron at saka soldering lead. Ayan, partner yan mga idol. So simulan na natin ang pag-build mga idol. So unahin natin dito sa battery mga idol. So gamit ang ating glue gun, pagdidikitin natin tong dalawang battery para hindi gumalaw-galaw sa loob. Ayan, so okay na siya. So dito mga idol, ang connection natin dito ay parallel sa ating baterya. Ayan, parallel ang magiging connection natin. Parehas na positive sa taas at saka parehas na negative. So 2P lang po ang connection natin dito. 1S, 2P. Okay, dito sa battery mga idol, para kumapit yung ating lead, kailangan nyo munang kaskasin yung yung terminal ng inyong mga baterya. So pwede nyo lihain or kaskasin man konti para lumabas yung pinaka metal niya at mawala yung coating niya, para mas madaling kumapit yung ating mga lead mga idol. Ayan, so tapos na tayong maghinang mga idol. So ito na yung ating joints. So next naman natin ay mag-prepare tayo ng hinangan dito sa ating pinasobrang wire kanina. Ayan. So maglalagay tayo dito para sa connection ng ating JST connector mga idol. So gamit ang ating JST connector na female, ayan, kukonect natin yan ngayon sa baterya. So ang pula ay para sa positive, syempre. Negative to positive, ayan. So ayan yung connection natin. Yan yung ating JST mga idol, ayan. Okay, so sunod natin itong TP4056 module natin. So dito kailangan nating ma-explain ng maayos to mga idol, So dito mga idol,
Kung nakikita nyo dito sa baba ay out, negative. Meron tayo naman tayo dito sa taas, out, positive. Ibig sabihin yan, dito nyo ilalagay mga idol yung connection ng inyong motor or yung pump natin. So ito ang magiging positive ng ating pump at ito ang ating magiging negative ng pump. Ito namang negative B at saka positive B, ito ang ating magiging positive connection ng ating baterya or galing sa ating baterya. So dito positive galing sa baterya, dito naman ay negative galing sa ating baterya. Dito sa kabila mga idol, ito meron pa dito sa kabila, ayan. Dito naman mga idol, makikita natin dito positive at saka negative, walang nakalagay kung ano, pero ito ang ating magiging source ng ating, or dito papasok yung ating saksakan ng ating solar panel. Ayan, so ito ang negative mga idol galing sa panel at ito ang positive galing naman sa panel. So ito yung magiging connection natin. So ito ang ating magiging input. So simulan na nating hinangan to. I-prepare muna natin lagyan ng lead mga idol, ano? Para kapag nilagyan natin ng ng wire ay makakakapit siya kagad. Ayan, so ready na ang ating module na TP4056 mga idol. So ito na. Ayan na. So positive battery, negative battery, positive out, negative out papunta sa ating pump na motor. At negative tsaka positive galing naman to sa ating solar panel. So dito mga idol, pwede na nating i-solder ang ating GST connector. Ayan, so connected ng ating GST sa ating module. Ayan. Okay, so dito naman tayo sa ating housing mga idol, no. So kaya ako napili itong square box dahil meron na siyang mga mga ganito, mga butas-butas. So madali na lang ang inyong gagawin, hindi na kayo mahirapang magbutas. Kasi dito mga idol, eto, gaya nito sa switch. Ayan, so pag tinanggal mo yan, pasok na yung switch mo dito. Ayan, ilalak mo na lang, tutulak mo na lang, pasok na yan. So dito mga idol, ang ginawa ko dito sa ating junction box or square box, ayan, no. So dito, gamit ang ating cordless drill at ang ating cone drill, ayan. So bumutas ako dito ng isang kanyang isang takip. Bumutas ako dito ng isa sa gitna para maipasok yung ating female na DC plug. Ilalagay mo na lang sa dito mga idol, tinulak mo siya, tapos na. So dito dito ko ilalagay yung yung ating pump. So kinater ko muna to, kinat ko to. Mapapansin nyo dito sa kabila, ayan, meron siyang lock. So ito wala na, pinutol ko na. Tapos bumutas na lang ako dito. Okay, so dito sa ating square box, so ang plano ko dito pag ganyan siya. Ayan. So dito pwede na nating ilagay yung switch natin. Ayan. So nakita nyo naman nag-clip na lang siya, no? So meron kasing clip yung ating switch. So hapit na hapit. Although pwede siyang umikot-ikot, pero pwede nyo lagyan ng ng glue para hindi siya umikot-ikot. Okay. So yung pump natin mga idol, ito tinanggal ko na siya sa kanyang housing. Ayan, madali lang naman siya tanggalin. Parang capsule type lang siya, gaganyan nyo lang mga idol. So ito na yung ating pump. Ayan, pinutol ko na nga rin yung kanyang wire. Putol na yung kanyang wire mga idol. So ganito ang ating plano dito mga idol, ganyan. So dito kanyang battery. So ngayon pwede na nating nakalimutan kong sabihin sa inyo mga idol, kailangan nyo pala ng glue or mighty band, pwede.
Kasi dito, i-glue natin dito yung ating pump. Ayan. So, nakikita nyo kanina, yung butas na ginawa natin, para dyan yan. Ganyan. Para maganda rin naman tignan mga idol, no? So, kailangan nyo kasing tanggalin yon, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung nandito. Kailangan nyo tanggalin to. Kasi pag hindi nyo tinanggal, tutukod yung pump nyo dun sa loob mga idol. Okay? So, simulan na natin gawin. Yan, so siguraduhin din natin na lagyan natin ng glue dito sa loob mga idol. Para sure ball yung ating pump na hindi gumalaw. Okay? Yan. So ito mga idol, ano lang to, pang tatakip lang natin dito para maganda naman tignan yung ating pump, diba? So lalagyan na lang din natin ng glue. So i-center lang natin. Okay, so dito sa ating positive wire, kasi itong positive natin mga idol, dito tayo kukuha ng switch. Yan, so puputol lang tayo dyan. So dyan natin kukunin yung ating switch mga idol. Okay. So sunod natin yung isang wire niya mga idol dito. Ito yung ilalagay. Yan. So inangin lang natin dito. Yan. Ayan. So ito ang positive. O, tandaan nyo mga idol, ito ang positive at ito ang negative, no? Kasi ang wire ng pump natin ay black tsaka puti. So, ang positive ay puti. Okay, so tabi muna natin ang wire ng ating pump. So, dito mga idol, nakapaglagay na tayo ng ating pump tsaka switch. So, susunod natin gagawin dito ay ikakamada na natin yung battery natin dito sa loob. So, gamit ang double-sided tape, kumuha lang tayo ng konti mga idol, no? Ayan. So, lagay natin dito. So, itong double-sided tape para hindi gumalaw-galaw yung ating baterya sa loob. Okay, so ang diskarte ko dito, paglagay niyan, pag ganyan. So, sunod natin gagawin yung yung module mga idol, ito. Bago natin to ikabit sa bago natin ilagay sa baterya, hinangin muna natin yung ating wire sa motor. So yung connection natin mga idol, huwag kayong malilito dito yung connection ng ating dito natin i-connect yung wire na galing sa ating pump. So dito ang positive, sa kabila naman ang negative. Ayan, makikita nyo, out negative, out positive. Huwag kayong malilito dyan mga idol, ha. Okay, so tapos na tayo dito mga idol, no? Kukonect na lang natin yung wire na galing sa ating module sa ating baterya. So dito hindi kayo malilito kung ano yung connection nyo, kasi hindi papasok to kapag hindi tama yung nyo. Hindi kayo magkakaproblema kung baliktad o hindi, kasi may guide na tong connector natin mga idol. Okay. So ito na mga idol, no? So kompleto na tayo, may switch, may pump, may baterya, meron na tayong input na ng saksakan ng solar, at meron na tayong protection board dito na TP4056 mga idol. Ayan. So yung diagram nito sa mga naghahanap ay ilalagay ko po sa ating community section sa ating YouTube channel mga idol. So check nyo na lang po doon. Okay, so ngayon tetestingin na natin yung tetestingin na natin yung kanyang solar. So ito na ating solar na 6 volts. Ayan. So testingin natin dito. So, bago nating saksak, testerin muna natin kung ilan ang kanyang voltahe. Okay. Ayan. So, testerin muna natin.
Okay, so nakakakuha tayo ng 7 volts mga idol. So huwag kayong mag-alala, bababa naman ito pagka sinaksak na natin dito sa ating unit. So ayan. So napansin nyo mga idol, ayan, umilaw yung ating module pagkasaksak natin ng solar panel kasi meron na siyang input. Ang galing ko, ayan o. Okay. So pansinin nyo kapag tinakpan natin yung panel, ayan, humihina yung kanyang ilaw. Ayan o. Okay. So goods na goods yung ating module mga idol, gumagana siya ng maayos. Okay. So okay. So testerin natin yung pumapasok. So kanina nakakuha tayong 7 volts. So testerin natin dito yung pumasok po sa ating module. So 3.98 volts na lang ang pumapasok sa ating module. So tataas pa yan kapag naitapat sa araw yung ating panel. So advice ko lang sa inyo mga idol, kapag ginamit yung solar panel, advice ko lang sa inyo, huwag yung pagsasabayin yung charger dito sa ating ating module kasi ito charging pin din na type C. Pwede nyong saksakan ng charging sa charger nyo ng mga cellphone, pwede yan. Pero advice ko lang po, huwag yung pagsasabayin yung charging nyo. Kung solar lang po. So kung mahina naman ang sikat ng araw, yung talagang bumabagyo, kailangan nyo to. Ito, dito nyo pwedeng gamitin yung charging pin nito mga idol. Huwag nyo lang po pagsasabayin mga idol, Ayan, so ito na mga idol, moment of truth na ito. Ite-testing na natin yung ating ginawa na aerator pump para sa inyong mga aquarium. So ito na mga idol, te-testingin na natin. So pagpasensya nyo na, wala pa po tayong aquarium. So ito na muna ang ating pitchel para lang matesting natin yung gaano karami yung kanyang bubbles sa tubig. So i-on na natin. Ayan. So ito na mga idol, yung ating DIY aquarium pump na solar. Ayan. So kayang-kaya nyo gawin yan mga idol. Sundan nyo lang po ng maayos ang ating tutorial at panoorin yung buo mga idol para masundan nyo po. So ayan na po siya mga idol. So yung tunog ng ating pump, napakahina lang po, hindi nyo po mapapansin na gumagana yung ating pump mga idol, So yun lang po mga idol, sana may natutunan po kayo sa ating video ngayong araw at sana nasundan nyo po ng maayos ang ating video tutorial mga idol. Kung meron man po kayong mga katanungan mga idol, comment down below lang po at sasagutin ko po ang mga katanungan nyo mga idol regarding po dito sa ating project. So yun lang po.